Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay Bitcoin could hit $600,000 at 11.7 trillion dollars market cap on sustained ETF inflows. Kaya yan. Sabi po rito ay posible daw pong akyatin ni Shiba Inu ang presyong $600,000. Ayan, ang taas po nito. Ayan, almost higit kalahating milyon na po ito. Ngayon ay mahihit daw po niya ito kapag yung kanyang market cap ay lumago po sa halagang $11.7 trillion. At magagawa daw po ito ni Bitcoin basta tuloy-tuloy lamang daw po yung inaasahan na pumapasok na inflows ng fund dito po sa ETF ni Bitcoin or sa kanyang spot Bitcoin ETF. At yan, atin pong aalamin yung karagdagang paliwanag dito. Ayan, kung paano nga ba magagawa ito ni Bitcoin. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, ang sabi rito ay the price of Bitcoin may be heading to $600,000 if inflows into the newly launched Bitcoin ETF reach projected levels. Kaya ayan, magagawa daw pong akyatin ni Bitcoin ang presyong $600,000. Basta magpapatuloy lamang daw po yung pagpasok ng mga funds, yan, inflows ng funds dito sa bagong launch ng mga Bitcoin ETF. The price of Bitcoin has risen significantly in the past month since the launch of spot Bitcoin ETF in the US. The funds have attracted over $5 billion in net inflows, with an average of $425 million added in the past 5 days alone. Kaya yan, ang bilis pong lumago ang mga funds dito sa Bitcoin ETF. Yan, sapagkat meron na pong higit $5 billion na net ng inflows na pumasok dito sa mga Bitcoin ETFs ng US. Yan, at meron daw po itong average na $425 million na nadagdag nitong nakalipas lamang na 5 araw. Kaya yan, ang laki po. 425. Paano pa siguro pag every 5 days tapos ganito yung pumapasok, 425, ay talagang mabilis po talaga na lalago yung funds, yung halaga ng funds dito sa spot Bitcoin ETF. Given the impact that the inflows into Bitcoin ETF had on price, analysts have sought to measure how high the price of BTC could go if the current level of inflows is sustained. Popular Bitcoiner British Hodl recently employed an 80 times multiplier as the average of how much the Bitcoin price moves based on the amount that flows into the ETF daily. Kaya yan, meron na pong isang sikat na Bitcoiner at siya po ay si British Hodl. Ayan. At siya po yung nag-employ ng 80 times na multiplier or bilang average daw kung gaano yung kalaki yung igagalaw ng presyo ni Bitcoin. Yan, base sa amount na pumapasok ng amount ng funds na pumapasok dito sa mga ETF araw-araw. Kaya ito po yung actual na tweet ni British Hodl. Sabi niya dito, let's try something before the Bitcoin ETF flow data comes out for today. This is going to be an approximate, but we can try guessing. The open was at $48,313. We're high at $50,333. So in 2020 price appreciation and a $42 billion market cap increase. Kaya yan, meron po tayong mas
paliwanag dito. Further analysis shows that for every $1 billion that flow into the ETF, the price of Bitcoin has moved by an average of $2,900. As a result, if the inflows are sustained over time, the price of Bitcoin will keep rising at a similar level, reaching new highs in the coming months. Kaya ayan po yung basehan natin dito. Ayan, kung sa kada $1 billion daw po na pumapasok dito sa mga Bitcoin ETF, ang presyo ni Bitcoin ay umaangat sa average na $2,900. Ayan pong muli. Sa kada $1,000 billion na pumapasok sa ETF ay umaangat daw po ang presyo ni Bitcoin or nadadagdagan yung presyo ni Bitcoin ng $2,900. Kaya ayan, madali na pong computein kung kung pag nagpatuloy ito ay ayan, magagawa ng magkaroon ni Bitcoin ng kanyang panibagong all-time high dito sa paparating na mga buwan lamang. Ayan, makakapagtala na po ito. Mababasag na po yung kanyang previous all-time high kapag tuloy-tuloy lamang ito yung inflows ng funds dito sa mga spot Bitcoin ETF. Bitcoin ETF projected to attract 150 billion inflows. Early success of the Bitcoin ETF appears to back claims that the funds will eventually attract at least 150 billion inflows over time. However, the founder of the Digital Asset Council of Financial Professionals, DACFP, Rick Edelman, expects that the ETF to reach that level of inflows before the end of 2025. In a recent CNBC interview, Edelman noted that individual financial advisors have already shown a willingness to allocate funds to the Bitcoin ETF and that their demand alone would be enough to drive $150 billion of inflows into the BTC. Citing surveys done by the ICFP and Bitwise, 3/4 of these financial advisors plan to allocate around 2 to 2.5% of their holdings to the Bitcoin ETF. Overall, independent financial advisors manage around $8 trillion in assets, with a potential 2% allocation, putting the total inflows into BTC ETF at around $160 billion, influencing the $150 billion estimate. Ayan, ito po ang aktual na tweet ng Rhino Bitcoin app. Sabi po rito ay Rick Edelman, founder of the Digital Asset Council of Financial Professionals. I am anticipating $150 billion of net inflows into Bitcoin ETF by the end of 2025. We are at $5 billion now. Kaya yan po. Ayon po kay Rick Edelman, yan sa kanilang interview, yan po dito. Siya po ay naglabas ng kanyang statement or pahayag dito tungkol kay Bitcoin. Sa hindi po nakakakilala kay Ginoong Rick Edelman, ay siya po ang founder ng Digital Asset Council of Financial Professionals. Ibig pong sabihin ay ayan, meron pong professionals dito na word. Siguro ay makikilala natin kung ano yung kanyang kung saan siya magaling pagdating pa lamang dito sa kanyang pagiging yung kanyang yung kanyang council dito na tinatawag na financial professionals. Ibig sabihin, eksperto siya pagdating sa mga financial na bagay. Kaya yan, sabi niya ay ina-anticipate daw po niya or inaasahan niya na magkakaroon daw ng umaabot na $150 billion ang papasok dito sa ETF ni Bitcoin bago magtapos ang taong 2025. Meanwhile, employing the average 80 times multiplier effect that inflows into the ETF have had so far on Bitcoin price movement that the price of the cryptocurrency could go as high as $600,000. Kaya yan, kung i-apply daw po natin yung average na 80 times multiplier dito sa inflow ng ETF ni Bitcoin ay magre-resulta po ito sa napakataas na presyo ni Bitcoin na pwedeng umabot po sa $600,000. Such a price would put the asset's market capitalization at $11.7 trillion, around the equivalent of its much compared counterparty, gold. Kaya yan, aabot po ng $11.7 trillion ang market cap ni Bitcoin kapag
nagawa niya akyatin ang $600,000 na ito. Granted, there is no guarantee that the current level of inflow will persist. Also, it remains to be seen if the projected $150 billion inflow will come at a steady rate or be spread across various market cycles. Either way, the core takeaway is that the Bitcoin ETF may continue to impact Bitcoin's price positively in the long term, putting some bullish BTC predictions into the realm of possibility. Bitcoin is trading above $52,200 at the time of writing, with its market cap now above $1 trillion for the first time since late 2021. The cryptocurrency's dominance level also stands at 52.5%, with most altcoins struggling to keep up amid the rally. Kaya yan po, hindi po tayo nakakasiguro kung talagang ganito yung papasok na net inflows dito sa mga ETF ni Bitcoin, kung saan ay hindi natin alam kung talagang makakamit niya kaagad ang 150 billion na inflows na ito, or kung ito ay baka mai-spread sa iba't ibang mga market cycles. Kaya yan, baka tatagal pa yan, or posible na rin na magiging mabilis. Wala pong nakakaalam, kaya wala pong garantisado ayan sa bagay na ito. Pero basta ganito po yung calculation, na basta tuloy-tuloy lamang po yung papasok, basta may pumasok po na malaking amount sa mga ETF ni Bitcoin, ay ayan, possible po na umangat si Bitcoin sa napakataas na presyo na $600,000. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito, dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi, at God bless po sa ating lahat.